Nagbabalik po unang balita, 3 bahay sa Tondo, Maynila inararo na isang trailer truck. 2 lalaki ang nasugatan sa aksidente. Darito ang report ni Dante Perelio. 18-wheeler na may kargang 40-foot container ang umararo sa hilera ng mga bahay sa bahagi ng Road 10 sa may Tondo, Maynila, bandang alas 11 kagabi. Sa labis na pagkabigla ng may-ari ng bahay, halos himatayin pa nga ang isa sa kanila dahil sa matinding nerbiyos. Iniisip ko nga yung mga apo ko't anak ko. Bahay ko yan eh. Nagpapahinga ako. May narinig ako may mahagibis na sasakyan. Hindi ko pinansin eh. Siyempre, highway. Ngayon, yung pala, humugyog na yung bahay ko. Yun na yun, nasyak ako eh. 3 bahay ang nasira habang isang owner-type jeepney at isang kuliglig naman ang nawasak nang mabangga ito habang nakaparada. Sa lakas ng impact, pumasok ang jeep at kuliglig sa loob ng bahay. Nadamay rin sa aksidente ang 2 lalaki makaraang mahagip habang nakatambay at nagpapahinga sa tabi ng kalsada. Kinilala sila bilang si Leonardo Cirujano, 49 na taong gulang, Jeannie Delgado, 44 na taong gulang. Isinugod sila sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center matapos magtamo ng mga galos at sugat. Kwento naman ng isa sa mga pahinante ng truck, na-aksidente raw sila dahil iniiwasan nila ang isang nakagitgitan sa daan. Kasi pag ng pag-apak ng preno, nadulas yung daan eh. Biglang nagsita yung ulo ng truck. Kaya bumangga doon sa bahay. Tumakas ang driver ng truck na kinilalang si Jose Abad. Lasing daw siya, sir, lasing. Naginuman daw sila. Bago umalis, naginuman sila. Okay. Bago sila tumakbo, naginuman sila. Ano, mabilis ang takbo nito? Oo, mabilis ang takbo. Pag takbo na, paigisigit sila. Sabi rin pa ng isa, dadaan na naman takbo, nagigisigis tayo. Sige, tuloy pa rin takbo, yun. Todas. Ito ang unang balita mula sa lungsod ng Maynila. Dante Perelio, reporting. 2 ininalang tulak ng shabu arestado sa raid ng PIDEA sa isang barangay sa Siniloan, Laguna. Sa Los Baños naman, nasa kote sa isinagawang bypass operation ng isang profesor na nagtutulak umano ng droga sa loob at labas ng campus. Darito ang exclusive report. Kalaboso ang inabot ng tourism at HRM professor na si Jason Gulay, 31 taong gulang matapos sa mahuli siya ng Police Los Baños sa isang buy-bust operation. 5 semestre nang nagtuturo sa Laguna Polytechnic State University sa Los Baños, Laguna si Gulay. Base sa impormasyong nakalap ng Los Baños Police, sa loob at labas ng campus daw nagtutulak ng droga ang suspect. 5 sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha sa kanya. Nagkanta kami ng surveillance operation. For the past 2 months, sa loob ng 2 buwan, ay nagmatsyag-matsyag kami sa loob at labas ng eskwelahan. Gumamit kami ng asset para makonfirma namin kung talagang gumagamit at nagbebenta ng shabu itong teacher na to. Pinabulaan na naman ni Gulay na nagtutulak siya ng droga dahil gipit sa pera. Handa raw siyang patunayan sa korte na wala siyang kasalanan. Babalik ako sa inyo, haharap ako sa inyo, makikita niyo kung ano yung katotohanan. Ang thrust talaga namin dito is a drug-free municipality. So, hindi talaga pwede sa amin yung mga drug pusher dito sa bayan ng Los Baños. Sa bayan naman ng Siniloan, sinalakay ng mga tauhan ng PIDEA at Laguna Police Intelligence Unit ang mga umano'y pinagkukunan ng shabu sa liblib na barangay ng Halayhayin. Arestado ang suspect na si Wilson Cadiente alias Bornak. Nakumpiska rin sa bahay ang ilang sachet ng pinaghihinala ang shabu. Dito sa lugar ng Siniloan, talagang yung pangalan niya ang isa sa lumulutang na malaki at problema dahil siya ang source dito sa area na ito. Dati kami na tumigil na. So, hindi na, ano na ngayon ang pinagkakakitaan niyo? Tatrasilo. Tsaka nagmimikaniko. Sa di kalayuan nadakip din ang suspect na si Joey Ramos alias Popoy. Nakuha sa kanyang bahay ang di bababa sa 10 gramo ng pinaghihinalaang shabu. Todo tanggi si Ramos na sangkot siya sa pagtutulak ng droga pero kinanta siya ng kanyang sariling ama. Ang matagal na, mga 22 years na nga eh. 18 anyos yan eh. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. 14 na Taiwanese nationals na pinadeport ng Pilipinas sa China noong Pebrero matapos umanong masangkot
sa isang international scam na kauwi na po sa Taiwan. Mutual trust daw ang naging batayan ng China para pauwiin sa Taiwan ang 14 na Taiwanese. Matatandaang ikinagalit ng pamahalaan ng Taiwan ang ginawang pagpapadeport ng Pilipinas sa mga Taiwanese nationals sa China. Nagresulta ito ng paghihigpit ng Taiwan sa visa application sa mga Pilipinong nais magtrabaho roon. Pero binawi rin ito kinalaunan matapos magpakita ng goodwill ang Pilipinas, kabilang narito ang pagpapadala kay DOTC Secretary Mar Rojas sa Taiwan. Bus at fire truck nagsalpukan sa Germany. 2 ang patay habang 18 naman ang sugatan. 5 sa kanila galing sa hanay ng mga bumbero. 1 bata naman ang malubhang nasaktan. Paresponde raw sana sa isang sunog ang mga bumbero nang maganap ang aksidente. Dalawang oras na ulan nagdulot ng pagbaha sa lungsod ng Pitigorsk sa Russia. Mabilis na nalubog sa tubig ang mga kalsada, dahilan para sumikip ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng syudad. Wala nang nagawa ang marami kundi lumusong sa baha. Hindi rin pinatawad ng baha maging ang mga tahanan. Kaya naman naging magdamagan ang pagsagip ng mga residente sa kanilang mga gamit. Isa sa mga sinisisi na o sa pagbaha ay ang daluyan ng tubig na matagal nang hindi nalilinis. Wala namang naitalang nasawi sa pagbaha. Isang babae sa Bataan nananawagan po ng tulong para maipagamot ang kanyang kondisyon na kung tawagin ay Cushing syndrome. Hindi na kasi siya nakakatayo dahil sa patuloy niyang pagtaba dulot ng naturang sakit. Narito ang exclusive report ni Cesar Apolinario. Dahil sobrang bigat, hindi na maitayo ng 36 anyos sa si Evelyn Zambrano ang sarili. Sa kamang ito na siya dumudumi, umiihi at kumakain. Pero dati naman daw 95 pounds lang ang kanyang timbang bago lumobo ang kanyang katawan noong 1993. Ilang taon ka nito? 18 po ako niyan. Ang payat mo pa. Long-legged pa oh. Diba? Oo nga po, kaya pag nakikita ko yung litrato na yan. Naiiyak ka? Oo nga po, At pagdating ng taong 2000, nabalian siya ng tuhod matapos madapa dahil sa sobrang bigat. Ang pilat na ito patuloy na nagpapaalala sa kanyang mabigat na kondisyon. Nabiyak po to, biyak siya. Parang yung dumila na gano'n hanggang dito lumabas yung laman. Ano yung itsura nun? Ito yun, di ba? Opo, parang kaya iniisip ko na parang yung lumabas dito, gano'n din po yung nasa loob ng katawan ko. Ano itsura niya? Yung parang po nung baboy nga na maputi, na lamad-lamad, yung pong gano'n, opo. Pero dahil mahal daw magpagamot sa ospital, madalas sa albularyo humihingi ng tulong si Evelyn. Kahit na yung mga natatagbaang kong manggagamot, medyo hindi na pala totoo. Yung mga lolo ko na lang. Naloloko ka pa ng albularyo? Opo. Nang nakapagpatingin sa isang espesyalista noong 2005, sakalang nakumpirmang mayroon siyang Cushing syndrome. May natagpuan daw na tumor sa kanyang pituitary gland. At dahil dito, hindi na balanse ang kanyang hormone levels na dahilan ng kanyang patuloy na paglaki. Kumain daw po ako ng konti, kumain ako ng marami. Pares lang daw po yun, lalaki at lalaki daw po ako. Nangamatay na ang mga ugat sa kanang binti ni Evelyn kaya tuluyan na ring pinutol ang kanyang paa. Sabi niya sa akin, 2 linggo na raw niyang hindi nasisilip ang labas. Hirap daw umalalay ang kanyang ama na may sakit din. Siyempre, nalulungkot po. Wala akong magawa, wala na trabaho. May sakit pa kayo? Mayroon pa. Huling nagtimbang si Evelyn noong 2007. 320 pounds daw siya, pero hindi na ito naulit dahil hindi na kaya ng timbangan ng kanyang katawan. Pero umaasa siyang matatanggal ang tumor na nagpapahirap sa kanya. Gusto ko pong makita yung mga nasa paligid ko. Gusto ko pa pong makita sila. Kung ano na po nangyayari sa kapaligiran ko. Kasi po nandito lang ako sa loob ng bahay. Hindi po ako makalabas dahil po sa sakit ko. Kaya po nananawagan po ako sa inyo. Tulungan niyo naman po ako. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Showbiz balita na. Narito na po si Luan D. Luan.
Salamat, Igan. Maricel Soriano hindi sumipot sa barangay hearing kaugnay sa umano'y pananakit at pagbabanta sa dalawa niyang dating kasambahay. Mahigit 1 oras na naghintay ang mga nagrereklamo sina May Atruela at Camille Acojedo sa barangay hall ng Poblasyon Makati kahapon, pero hindi dumating ang Diamond Star. Kaya naman umalis na lang ang dalawa at hindi na nagpaunlak ng interview. Layon sana ng hearing na pagkasunduin ang dalawang panig. Sa ngayon ay inihahanda na ng barangay ang ikalawang sulat na ipapadala nila kay Maricel para sa susunod na schedule ng hearing. Kasunod ng box office success ng Pirates of the Caribbean on Stranger Tides, pinag-uusapan na ngayon ang posibleng 5th installment ng movie series. Ayon sa report, malapit nang pumirma ng kontrata si Johnny Depp para muling gumanap bilang Captain Jack Sparrow sa 5th movie. So far, sa pagganap niya sa 4 na installment ng film series, aabot na raw sa $350 million ang kinita ng aktor. Katumbas yan ang tumataginting na mahigit 15 billion pesos. For Chika to Come, so dyan lang po kayo. Igan? Salamat, Luan. Ang latest sa lagay ng trapiko, ihatid na po ni Love Anjuver. Love! Maraming salamat, Igan, sa mga oras sa ito, mga kapuso. Ito na po ang daloy ng trapiko dahil na po muna natin ang aming kinaroroonan. Dito po sa may area ng Quezon Avenue, malapit po sa Araneta Avenue. Makikita po natin ngayon ang napakahaba na pong pila ng mga sasakyan. Yung po sa kaliwang bahagi, yan ho ay patungo ng Quiapo area. Nagkakaroon na po ng mabigat na daloy ng trapiko. Yan po ay sa kadahilanan, yung isang lane po dito ay hindi na masyadong pwedeng daanan. 2 lane na lang po ang possible dito po sa may area ng Quezon Avenue. Sa kaliwang bahagi naman po, yung mga patungo ng EDSA, mga kapuso, mas maayos naman po at mas maluwag ang kanilang pagbiyahe. Mula po dyan, tunguin natin ang North Luzon Expressway via GMA Traffic System. Makikita ho natin na magkabilang lane, yung kaliwa ho ay patungo ng Blumentritt at patungo po umakyat ng EDSA at yung kanan patungo ng Norte, wala akong problema. Sa may C5 Taguig naman, yung kaliwang bahagi, patungo po ng Bikutan at yung kanan patungo ng Pasig. Ganon din, namamayagpag din po ang napakagandang umaga ng ating mga motorista dyan. Pero yung EDSA Kamuning, makikita rin ho natin halos hindi na gumagalaw itong kanang bahaging lane. Patungo po yan ng Makati area. Kung yan po mahaba na ang pila, yung unahang bahagi po sa may EDSA Cubao, ganun na rin, hindi na rin po halos gumagalaw. Ang kaliwang bahagi naman patungo ng Monumento at Torte, napakaayos pa rin po at walang kaproblema. Coding ho tayo ngayong araw, mga plaka nagtatapos sa numbers 5 and 6. At yan po muna, 5 and 6, ngayon po ay Webes, 7 and 8 po tayo ngayong araw. I'm sorry, coding po natin 7 and 8. At yan po muna natin ating update sa ating mga kalsadahan at katrapikan sa Metro Manila. O pa rin po nag-iisang reyna ng kalsada, Love Anjuver, Smalaman dyan, never thing. Balik sa iyo, Iga. Maraming salamat, Love. Nakikita namin mamaya 2 bus nasangkot sa magkahiwalay na aksidente sa Quezon City. Banggaan ng 2 pampasaherong jeep sa Albay, 15 ang sugatan. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.